Magandang araw po. Welcome po muli sa bagong episode ng Expositors Edition where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng GCF New Valley. Pastor Erwin, bakit ito ang napili nating topic ngayon? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung eschatology about last things dahil lalo na ngayong panahon ng COVID ay napakaraming tinatawag nating conspiracy theory at gusto rin nating sigurong sagutin yung mga kumakalat ngayon na katuruan patungkol nga sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At babalik po tayo. Huwag niyo munang kakalimutang mag-click ng subscribe at i-hit ang notification bell. Welcome to Expositors Edition, preaching and teaching the Bible in all its simplicity, practicality, and authority. Open your Bible and study along as we join our expositors, Reverend Erwin Amador of Green Hills Christian Fellowship, New Valley, and Reverend Eric Cortez of Philinvest Community Christian Fellowship. This is Expositors Edition. Pastor Erwin, magbigay ka nga ng halimbawa ng kumakalat na conspiracy theory or pwede ba natin tawaging fake news tungkol sa second coming in light of this COVID-19 pandemic. Yan. Dahil nga dito sa COVID-19, narinig natin yan dahil lumabas na yung pangalan ni Bill Gates, di ba? Na siyang nanguna yan sa Windows. Yan ang mga nag-invent ng Windows, may-ari ng Microsoft, di ba? Dahil lumabas yung pangalan niya at marami pang lumalabas ng mga personality na dumidikit na sila daw yung maggagawa ng vaccine at nakapaloob dito sa vaccine, nakadikit yan, sasabihin nila na kapag andyan din daw yung microchip at yan yung tinatawag nilang 666 na nandun sa nababanggit naman sa Revelation. Na mukhang dyan umiikot tuloy ngayon. Napakarami pong kumakalat na sabihin na nating fake news. Diba? Kahit ako, nakatanggap ako niyan ng PM na patungkol nga dyan sa vaccine na wag daw tatanggapin yung vaccine dahil yan daw ay 666 o microchip na ipapasok sa ating katawan na magsisilbing yan yung tatak. Diba? The mark of the beast ay matatatakan daw tayo ng mark of the beast. Alam mo, ang malungkot dito, ginagamit nila yung Bible para ipanakot o scare tactic laban sa bakuna. Ito'y pinangungunahan ng mga tinatawag nating anti-vaxxers, di ba? Yung mga laban sa bakuna na marami ng beses na patunayan na may mga mali silang sinasabi katulad ng yung bakuna nagkokos ng autism, di ba? Which marami ng beses na patunayan, hindi talaga totoo yun. Pastor Eric, by the way, itong sinasabing 666 ay matatagpuan sa Revelation chapter 13. Basahin lang natin Revelation chapter 13 verses 16 to 18. Okay? Revelation chapter 13 verses 16 to 18. Ito ang sinasabi. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Alam mo, Pastor Erwin, ang dami ng kumalat dyan sa 666, yung speculation yan, kung sino yan. Ang latest nga si Barack Obama daw. At ngayon ay si Bill Gates, no? Bago si Bill Gates, si Barack Obama. Tapos, alam mo ba, kasi maraming computation na ginagawa yung mga yan At isa na nga doon, alam mo, may pinost nga ako sa vlog ko, na kung susundin mo kung paano sila mag-compute, pati si Barney, the purple dinosaur, ay lalabas na 666. Yes. Although hindi na natin tatalakay ng gusto kasi sayang lang oras natin to try to speculate on those things. Pero bakit ba tayo hindi sang-ayon na itong magiging bakuna, itong darating na bakuna, ang dami niyan tungkol sa
para sa COVID-19 ay hindi yung tinutukoy dito. Unang-una, 'di ba, pag sinabi nating bakuna, ito'y papunta sa loob ng ating katawan, 'di ba? Dito naman ang sinasabi, papaano ba magkakaroon ng mark? Ang binanggit dito ay on, 'di ba? Sabi on your right hand and on the forehead. So Yan. mukhang Sa hindi naman kanang ito bakuna. kamay at Kanang saka sa kamay, noo. sa noo, yan. On pa, 'di ba? So nasa ibabaw, nakikita. Ang bakuna papasok sa loob yan, 'di ba? So At para saka saan ba malinaw. nilalagay ang bakuna, Pastor Erwin? Ayan, Saan ba? ang Ikaw, bakuna, nagpabakuna ka ng anak mo. kalimitan siyempre sa mga anak, una sa puwet nila yan, 'di ba, para malambot, hindi masyadong masakit. At yung isa naman minsan ay dito sa ating upper left or upper right, 'di ba? 'Di ba meron pa nga tayong mark diyan eh. Ewan ko ikaw, ako may marka ako dito nung bakuna eh. Hindi yan nawawala, nasa taas. Hindi sa right right hand, 'di ba? Malayo yata yung itong itaas ng right arm, upper arm at sa right hand. Magkaiba 'yon ng parte ng katawan at dito pa sa forehead. Wala naman yata Meron ka naglalagay ng bang alam bakuna. na binakunahan sa forehead? Meron Wala ka pa bang alam yata, na 'di ba? binakunahan sa noo? At walang papayag yata doon, doon ipapasok. Kahit ako hindi ako papayag na diyan ipapasok yung injection. Kahit na ano pa, kahit hindi pa bakuna 'yan, 'di ba? Ba't ako magpapa-injection sa forehead? Oo. So, nakalulungkot, no, na yung mga simpleng bagay lang yun. Kaya nga dapat mahalaga talaga ang exegesis, interpret according to grammar. At ang sabi nga dyan on their right hands or on their foreheads. Hindi rin naman totoo yung akusasyon, in fairness, nung isang hidwang pananampalataya o tinatawag nating kulto, na ito raw ay yung pag-antanda ng Katoliko. Kasi nga daw, naantanda sa noo, tapos kamay ang ginagamit. Pero ang linaw rin na sinabi ng Bible, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Hindi sinabing to receive a mark on their right hands and on their foreheads. Kaya dapat talaga mahalaga na yung sa iyong pag-aaral, yung mga conjunction, yung mga bagay na yan, dapat yung tinitingnan mabuti yan bago tumalon sa anumang conclusion. At dito sa Bible, bago tayo tumuloy sa iba nating tatalakayin, didiretso lang natin muna dito sa conspiracy theory. Sabi nila, patago kang babakunahan ng mark of the beast. Di ba? Ilalagay doon yung microchip kasama ng bakuna sa COVID-19. Kumbaga, hindi sasabihin sa'yo na nandun yung microchip kasi wala namang papayag eh. Sino naman ang papayag, di ba, na sabihin nandito yung microchip, 666. So, kaya sabihin nila, isasabay doon sa bakuna. Yan. O, tsaka alam ko, malaki-laking karayom ang gagamitin dahil gumagamit na ng microchipping ngayon sa mga hayop sa mga exotic pets. Pero ang point doon although sinabi dito na sa NIV, it also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads so that they could not buy or sell unless they had the mark. Now, tandaan natin dito, nandun yung forced. Pero ganito kasimple yan. Kung ayaw mong tanggapin, papatayin ka. Pupugutan ka ng ulo. Yun ang sinabi sa Revelation. And so, you will be told about it. And you would have to accept it. Hindi ito something na patago ibabakuna sa'yo. In fact, sa Revelation 14, may sinabi that verse 11, there will be no rest day or night for those who worship the beast and its image or for anyone who receives the mark of its name. Pansinin mo na kasama doon yung salitang worship, di ba? Na ang pagtanggap nitong tatak na ito, kung ano man tong tatak na ito, ay hindi ito patago. Ito ay persahan in the sense na pag hindi mo tinanggap, papatayin ka. Di ba? At ang tatanggap nito ay yung tao na sumasamba doon sa Antikristo. So, makikita natin yung simpleng pagbabasa ng Biblia ay lumalabas na itong mga conspiracy theory na to ay hindi ka matatangay. Kaya nga sa mga giliw nating mga tagapanood, kami po ay nagbababala na wag po tayong magpapadala basta-basta sa ganitong mga posts o ganitong mga messages sapagkat ano po yan? Fake news.
Tsaka siguro, by the way, Pastor Eric, 'di ba? Hindi naman masama talaga na mag-aral ng about the last days, ng mga ganyang bagay. Kaya lang wala naman talagang makakatiyak niyan, yang eksakto yung mga mangyayari, ano bang klaseng mark 'yan, hindi wala makakatiyak eh. Kaya nga sinasabi ko na lang palagi ay siguro mas maganda kilalanin natin si Kristo. Pagtuunan natin ng pansin, mas kilalanin muna si Kristo kaysa mas kilalanin mo kung ano yung 666 o kung ano yung mark of the 666. Mas maganda yatang kilalanin natin si Kristo dahil ayan naman, nandiyan naman yung kanyang salita upang mas makilala natin lubusan o maging mas intimate pa tayo sa ating Panginoong Jesus kaysa naman mag-ubos tayo ng oras o ng panahon patungkol dyan sa 666 at kung ano-ano pang mga conspiracy theory ang ating pagtuunan ng pansin. Alam mo, tama ka dyan na yung ating curiosity ay hindi dapat manaig. Yung mga curiosity about controversies, hindi dapat manaig sa malinaw na pag-aaral ng itinuturo ng Biblia. Kasi pag puro tayo dyan sa mga curiosity na yan, tayo ay madidistract sa ating responsibility na itinuturo ng Bible. Tama, 'di ba? Kaya ako dito sa aming church, sa aming local church sa GCF New Valley, kapag nadadaanan namin yung patungkol sa mga last days, palagi niyan ang aking paalala. Yes, pag-aaralan natin yan, maraming kasi lahat ng mga views, kung hangga't kaya nating pag-aralan natin, subalit wag nating kakalimutan si Kristo. Mas pagtuunan natin ng pansin si Kristo dahil kung ano man ang mangyari 'di ba? Kay Kristo naman tayo eh. So hindi naman tayo mapupunta diyan sa 666 kung bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Yan nga yung sinasabi, yung kasabihan na do not miss the forest because of the trees. Baka mamaya masyado kang nakatuon doon sa mga puno, hindi mo na nakikita yung kabuuan ng kagubatan. Kaya nga may mga naliligaw sa gubat eh. Dahil hindi mo alam saan ka tutuloy, saan ba ang north, saan ba ang south, di ba? Kasi hindi ka nga makakita ng tamang direksyon dahil nakatuto ka sa mga puno. Dapat hanapin mo muna yung, kumbaga, overall direction mo bago ka magtatakbo ngayon sa kagubatan. Ganon din pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Be careful na hindi tayo maligaw ng mga detalye na katulad niyan at hindi natin mapansin yung kabuuan o yung big picture ng Biblia. Which brings us doon sa ano ba ang essential? Yan. Ano ba talaga yung masasabi natin na pinaka-binibigyan diin ng Panginoon pagdating sa second coming? Ang pinaka-essential, Pastor Eric, ito. Unang-una, personal, bodily, yung kanyang pagbabalik. Yung second coming, 'di ba? So personal, si Jesus Christ mismo yung ating makikita. And then bodily, kagaya ng sinasabi nga dito sa Acts, sa Acts chapter 1 verse 11, basahin ko lang, ito yung patungkol do sa ascension ng ating Panginoon. Sabi sa Acts chapter 1 verse 10, and while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them, sa mga disciples, in white robes, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. So, kung paano nila nakita si Jesus bodily nung umaakyat papunta sa langit, this Jesus, kasi pinakita umaakyat ang ating Panginoon, ganun din, the same way, kung ano yung body na nakita nila, yung resurrected body ng ating Panginoon, ganun siya muling babalik. So, personal, si Lord mismo. Hindi ibang tao, hindi sa ibang anyo, hindi sa ibang person, kundi talagang si Lord mismo. Personally, si Lord siya yung babalik. Amen. Tapos, bodily, kung ano yung katawan na iniakyat niya sa langit, yun din ang katawan na bababa dito sa lupa. And may add, Pastor, sa pangatlo, yung visible. Visible. Kasi sabi sa Revelation 1:7, look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all peoples on earth will mourn because of it. So shall it be. Amen. So makikita natin ang essential, ang second coming.
ano man yung mga issue pa pagdating sa detalye sa mga events leading to the second coming, ang pinagkakaisahan ng mga Bible believers ay personal, visible, bodily return of our Lord Jesus Christ. At kung merong lalabas dyan, ay mako-question talaga natin. Yes. At saka, by the way, yung sinasabi nating bodily, di ba, yan yung tinatawag nating the resurrected body of Christ. At alam naman natin kung ano yung mga nakita ng mga early disciple, kung papaano yung body, di ba? Nandun yung mark ng nails at nandun din yata dahil pinahawakan ng ating Panginoon. Sabi nga niya kay Thomas, gusto mo Thomas, hawakan mo yung butas doon sa tagiliran niya. So nandun. So alam nating body. So walang ibang anyo kung papaano babalik ang ating Panginoon, kundi yung kung papaano yung resurrected body niya, kung papaano siyang umakyat, gayon din siya muling babalik. So tama ka, personal, body, yung kanyang resurrected body, bodily, and then yung kanya visible by all. Makikita ng lahat, malalaman ng lahat. Ngayon, bakit ba natin kailangan bigyan diin yung essential na yon, Pastor? Well, unang-una, Pastor Eric, siguro gusto nating masabi ito na meron kasing isang nagtuturo din naman. Kilala siyang pastor dito sa atin, sa Pilipinas. Hindi na lang natin hindi natin papangalanan dahil mas gusto nating mag-concentrate doon sa issue o doon sa teaching more than doon sa tao. Subalit nakakalungkot lang dahil kilala siyang pastor, 'di ba, ng isang malaking iglesia dito sa Pilipinas at kasama sa evangelical Christian community yan. Subalit narinig natin hindi hearsay dahil kahit ikaw naman, 'di ba, pinakinggan mo maigi yung kanyang turo for about 30 minutes yung kanyang turo at ang sinasabi nga niya ay naganap na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Bumalik na ang ating Panginoon. O ganap na. Bago tayo tumuloy doon, ano muna yung binanggit niya na kung naganap na, ano yung naging pangalawang pagbabalik ng Panginoon? Ayan. Para sa kanya, ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay naganap nung tinatawag na Pentecost. At yung Pentecost sa Acts chapter 2, yun naman yung coming of the Holy Spirit. Dahil ang sinasabi nga niya, ang kanyang kanyang paniniwala, 'di ba, si Jesus and the Holy Spirit, Father, Jesus, the Holy Spirit, sabi niya, 'di ba, iisa lang naman 'yan. At tayo naman naniniwala tayo they are one in essence, 'di ba? But we believe in Trinity. One in essence, pare-parehong Diyos, pero para sa kanya one naman 'yan, si Jesus at sa Holy Spirit. So, yung sinasabing muli akong babalik kasi nag-explain siya ng Matthew chapter 24. Ang sabi niya doon, yung coming of the Son of Man, yung mga description doon, yun yung naganap doon sa Acts chapter 2, the day of Pentecost, which is the coming of the Holy Spirit. So para sa kanya, ang pagbabalik, yung naging ganap na o yung fulfillment ng second coming ay yung coming of the Holy Spirit. Subalit parang ang hirap tanggapin yung kumpara sa pagkinumpara mo sa itinuturo ng Biblia. No, sapagkat una, nililinaw ng Panginoon na yung ang Trinity, hindi yung si Jesus, siya na rin ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Hindi yun ang Trinity. Ang tawag natin doon oneness o modalism yun na hindi ganun ang turo ng Trinity na one person, one God. Nililinaw natin merong isang Diyos na eternally existing in three persons. Father, Son, and Spirit. The Father is not the Son. The Son is not the Spirit is not the Father. So, at sinabi ni Jesus sa John 14 na kailangan niyang umakyat sapagkat kung hindi siya aakyat, hindi makakababa ang Espiritu Santo. So, pag tinignan mo yung plain sense, hindi yung nagbibigay ng impresyon na aakyat siya dahil babalik siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iba yung pag-akyat niya, iba yung pagbaba ng Espiritu Santo. Yes. Nandun yung distinction na sinasabi. Kaya nakapagtataka, ba't niya tinawag na yun yung ikalawang pagdating? At talaga namang kahit ako dahil nga syempre kinikilala din naman natin yan na pastor, 'di ba? Nagulat talaga ako. Akala ko nung una baka mali lang ng intindi siguro, 'di ba, yung ibang mga nagbibigay sa atin ng video na parang something is off. Panoorin niyo nga po ito. 'Di ba, no, parang nung una ko baka naman nagkamali lang ng pagkakaintindi kayo. So kaya pinanood talaga
Subalit, talagang malinaw eh, 'di ba? Kumbaga sabi nga natin, for emphasis, minsan inuulit-ulit. Talagang yun ang inulit niya eh. The coming of the Son of Man, ay kapareho, yun na yun, yung coming of the Holy Spirit. Yun nga, nakita ko nga nung kanina lang ay nagkaroon siya ulit ng video 2 months ago patungkol sa rapture. At yun na naman, inulit niya lang naman kung ano yung mga sinabi niya doon sa mga nauna niyang video na yung the second coming ay naganap na doon sa Pentecost, the coming of the Holy Spirit. Pero doon ba sa video, Pastor, binanggit niya yung Acts chapter 1? Hindi, yan ang hindi niya binanggit dahil nandun lang siya sa Acts chapter 2. Doon lang siya umiikot-ikot sa Acts chapter 2. Kada babanggit siya ng Matthew 24, babalik siya palagi sa Acts 2. At binanggit niya yung John 14 na sabi niya, 'di ba, sinabi naman ng ating Panginoon na bababa ang banal na espiritu. So para sa kanya, yun na yung second coming. Para sa kanya, yun yung nagre-represent ng second coming. Kasi doon pa lang sa context niya sa Acts chapter 1, kung babalikan natin, Pastor, no? Acts chapter 1, nung umakyat ang Panginoon. No? At sinabi naman doon na dito sa Acts chapter 1, nung dalawang anghel na nagpakita matapos umakyat ang Panginoon, kasi sabi sa verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus. Notice, this same Jesus. And again, ang Espiritu Santo at ang ating Panginoon ay distinct persons yan. Hindi, ang Espiritu, hindi siya si Jesus, at ang anak, hindi siya yung Espiritu Santo. This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Kasi kung ipipilit na yung Acts chapter 2, yung pagbabalik ng Espiritu Santo, ang siyang pagbabalik ng ating Panginoon. Tandaan natin na umakyat siya, wala namang apoy. Wala namang malakas na hangin at malakas na ingay. Samantalang pagdating sa Acts chapter 2, ibang-iba yung naging pagdating ng Espiritu Santo. Sabi sa Acts chapter 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Anong pagkakapareho nito sa naging pagkakyat ng ating Panginoon? Di ba ang sabi nga, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same manner you have seen him go into heaven. I think masyado naman yatang napilit yung verse para lang masunod sa kanyang nabuo ng interpretasyon about the second coming. Tsaka kasi para sa kanya, lahat ng mga nabanggit sa Matthew chapter 24 ay lahat yun naganap na. Kumbaga, history na yan. Kaya para sa kanya, maging yung second coming ay naganap na rin. Kumbaga, doon sa kapanahunan ng mga early disciples. Yun ang kanyang katuruan. Kaya nililinaw natin na, teka muna, mukhang ang orthodox o yung tamang katuruan ay ang second coming ay future. Second coming, it will come. Hindi siya yung past tense na nangyari na. Ang lahat ng within the evangelical circle, maaaring magkaiba-iba tayo dun sa nabanggit mo nga sa mga dati natin, past episodes natin, yung finer points kung paano yan. Kunyari, for example, rapture. Kailan ba yung magra-rapture? Merong pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib. Maaaring magkaiba-iba dyan. At meron din namang, di ba, mga branches sa millennial, pre-millennial, post-millennial, amillennial. Pero lahat yan, mag-a-agree yan. Darating ang ating Panginoong Hesukristo, yung sa second coming. Walang magsasabi dyan na naganap na yung second coming. Kaya sabi natin medyo, teka muna, kaya tayo, medyo tatayuan natin yan. Kumbaga, we need to, sabi nga hindi to yung parang finer points lang na debatable, na pwede natin pag-usapan, okay lang tayo. Pero ang second coming, one of the major doctrines natin yan, parang kaligtasan natin yan.
major doctrine yan. Hindi, kasi hope ng mga believers yan. Blessed hope. Sabi nga sa Titus. So, hindi pwede nating sabihin na, pwede yun. Siguro, pananaw niya yan. Okay lang yan. Tanggap pa natin yung ganyang katuruan. Medyo, pagdating doon, maghihiwalay tayo. 'Di ba? Hindi natin tinatanggap yung ganyang katuruan na naganap na yung second coming. Dahil magaganap pa lang ang second coming. Sige, Pastor, ganito. Granting, for the sake of argument, na dumating na ang Panginoon at ito'y naganap sa Acts 2. Dapat, pag binasa mo yung Acts, you will have the sense na sinabi nilang nakabalik na. Mhm. At hindi na nila pag-uusapan ito as something that will happen in the future. Mhm. Di ba kaakibat nga sa second coming ay yung sinasabing judgment Mhm. na ibibigay ng Panginoon sa sanlibutan ito. Mhm. Now, sa Acts chapter 17, nung nagsalita si Pablo sa Athens, sabi niya sa verse 31, "For he has set a day when he will judge the world." Hindi yun past tense, kundi future tense. Mhm. When he will judge the world with justice by the man he has appointed, and he has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Now Mhm. notice that judgment did not happen when the Lord rose from the dead. That judgment did not happen when the Spirit came down here on earth, kundi Mhm. it was spoken of by Paul as something that will happen sa future pa. Mhm. So kung tatanggapin natin yung kanyang paliwanag na ang second coming ay naganap na sa Acts chapter 2. Bakit? Itong sina Pablo, they were talking of it Mhm. as if it is something that will happen pa in the future. So isa lang ang masasabi natin na hindi pa talaga bumabalik ang Panginoon at yung pagbaba ng Espiritu Santo ay hindi maituturing na second coming of our Lord Jesus Christ. In fact, yung ang titingnan natin ngayon na aklat ay magpapakita na ito'y sinulat pagkatapos ng Acts chapter 2. Magpapakita na when they talk about the second coming, they're talking about something that will still happen pa in the future at hindi ito something na naganap na. Mhm. Diyan nga yung ating pag-uusapan, yung First Thessalonians na isa sa mga sinulat ni Pablo. At dito nga makikita natin dito sa pagkakasulat ni Pablo sa unang sulat niya sa mga sa Thessalonians, wala nga masyadong issue na binanggit si Pablo patungkol sa iglesia na to. Subalit nandito yung kanyang pagpapaliwanag patungkol doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat tama ka kung bumalik na, kung naganap na, di sana binabanggit na ni Paul yan na naganap na, tapos na yung second coming, ito yung nangyari noong bumaba ang Holy Spirit. Subalit walang mine-mention the authors of the New Testament na mga early disciples, kasama dyan si Peter, wala rin binanggit si Peter. Nandun si Peter, dun sa Acts chapter 2. Diba? Nandun siya, isa siya doon. Isa siya sa mga character doon, pero never siyang nagbanggit na bumalik na ang ating Panginoon. Tapos na yung sinasabing on the contrary, sinasabi nga niya, 'di ba, sinasaway niya yung mga nagsasabi na unang-una yung hindi mga naniniwala na muling babalik ang ating Panginoon. Doon sa kanyang sulat sa 2 Peter, sinasaway niya dahil sabi niya babalik at babalik ang ating Panginoon. So kung naganap na yan, sana sinabi niya na doon sa mga kausap niya, tapos na. Anong sinasabi ninyo na hindi babalik? Bumalik na. Subalit walang binabanggit si Pedro na isa sa mga character doon sa Acts chapter 2. Siguro bago tayo pumunta sa Thessalonians, basahin ko muna itong 2 Peter sa chapter 3 verse 3. Ang sabi, above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. At ano sinasabi ng mga tao ito? They will say, where is this coming he prophesied? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. It would have been easy for Peter, tama ka, to say na, tapos na ano pa yung inihintay mo? Ang sagot ni Peter, una, na may tiyak na darating, na sinabi nga niya, kung ang unang mundo ay ginunaw sa pamagitan ng tubig, ay binanggit niya na by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. And then he said na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon
sapagkat binibigyan pa niya ang tao ng pagkakataong magbalik loob sa kanya. Sabi sa verse 8, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day." Meaning sa Lord, it does not matter yung time. Kasi for Him, the 1,000 years and a day are just the same. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. Take note, the day of the Lord will come like a thief. Hindi niya sinabing, the day of the Lord has come. So tama nga Pastor Eric, 'di ba? Kung para kay Peter, siya siguro yung kumbaga, kung may authority na magsabi na bumalik na ang ating Panginoon, siya na 'yon dahil alam niya dapat 'yan kung yun nga yung katuruan. At isa pa si James, kasama dun sa Jerusalem Council na kung natawagin, 'di ba? Sabi niya dito sa James chapter 5 verse 7, although nandito yung coming of the Lord, the context na doon sa kanilang suffering, ito yung kanyang encouragement sa kanyang mga believers. Sabi niya, "Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord." At makailang ulit siyang sinabi niya dito yan, the coming of the Lord. Dahil kung para sa kanila, kung para sa early disciples ay nakabalik na nung Acts 2 dahil naandun sila buhay sila nung Acts 2. Si James, this is the brother of Jesus, and then si Peter, hindi na nila sasabihin to na be patient kasi sabi niya until the coming. Sana in view of the coming, dahil dumating na ating Panginoon, be patient. Kaya sabi niya, be patient until the coming. So future. Naka-future pa rin para dito sa mga early disciples at dito sa mga dito sa mga New Testament writers, mababasa natin future ang second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya natin napili na isi-survey natin yung Thessalonians, no? Sapagkat may babala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 at saka 2. Sabi rito, "Now brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night." Bakit niya binababala yung itong mga tungkol sa mga we do not need to write to you, di ba? Kasi nga dito sa 2 Thessalonians chapter 2, Pastor Erwin, napag-usapan natin ito na isa rin to sa babala na mukhang lumalapat sa sitwasyon ngayon na narinig natin yung naging pagtuturo nitong ang kilalang pastor na ito. Siguro Pastor Eric, bago tayo magwakas dito sa first part nito about the second coming, basahin ko lang siguro yung 2 Thessalonians chapter 2 na nabanggit mo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Sabi dito, "Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come." So para kay Paul, mag-ingat kayo doon sa mga nagsasabi that the day of the Lord has come. "Let no one deceive you in any way." Let no one deceive you in any way. So napakabigat. So kaya tayo siguro nagwa-warning lang, ingat lang sa ating mga naririnig. Bagamat again, magandang pag-aralan ng last days, ang last things, subalit mag-ingat tayo. Kailangan grounded pa rin sa Word of God yung ating pag-aaral ng about the last days or last things. At gusto nating linawin sa mga tagapakinig natin. Again, sabi natin, kung totoo yung sinasabi na sa Acts chapter 2, yung second coming, at yun na nga daw yung pagbabalik ng Espiritu Santo, tandaan ninyo na itong 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, nasulat siya sa bandang Acts chapter 18, Acts chapter 19, which is, ang dami ng chapters pagkatapos ng Acts chapter 2. Kasi ang kwento niyan, pupunta na tayo sa background ng Thessalonica, ng 1 Thessalonians at 2 Thessalonians, na itong si Pablo nangaral sa Thessalonica.
Subalit, nagkaroon nga ng matinding persecution at mababasa niyo po yan sa Acts chapter 17. At dahil doon napilitan sila na pumunta ng Berea. Pagkatapos noon, sumunod pa rin yung mga nag-uusig sa kanila. Kaya ito si Pablo, nagpatiuna na sa Athens. At pagdating ni na Timothy sa Athens, inutusan ni Pablo itong si Timothy, mababasa niyo to sa Acts chapter 17 at saka sa 1 Thessalonians chapter 2 and chapter 3 na pinabalik niya si Timothy to check on the Thessalonian church kasi bata pang church eh. Kabago-bago lang eh. At nagtuloy si Pablo sa Corinth, which is chapter 18. At sabi ni Paul, nang dumating na si Corinth, at mababasa nyo sa Acts yung nagkatagpo na si Pablo at saka si Timothy, ay sa tuwa ni Pablo, sa balitang nakarating sa kanya, tungkol sa mga taga-Thessalonica, sinulat niya itong aklat na ito. Itong 1 Thessalonians. And it is an epistle or a letter intended for public reading. Now, dahil sa maiksi lang ating panahon, let's just divide itong Thessalonians. Bibigyan lang natin overview. And next week, Pastor Erwin will focus on what 1 Thessalonians taught about the second coming. Amen. At inaanyayahan natin yung ating mga tagapanood na makibahagi sa atin. Now, inahati lang natin sa dalawa itong maiksing aklat na to, and we encourage you, basahin nyo, mabilis lang yan, 5 chapters lang yan eh. At ang overall, if we would summarize it, overall controlling purpose ng 1 Thessalonians in view of the imminent return of the Lord Jesus Christ. Paul wrote the Thessalonians to express how encouraged he was with their steadfast faith and to encourage them to remain faithful. So, mula dun sa chapter 1 hanggang chapter 3, verse 13, ine-express ni Pablo how encouraged he was with the steadfast faith of the Thessalonians in view of the Lord's return. And then yung second part ay yung mula na sa chapter 4 hanggang chapter 5, Paul encouraged the Thessalonians to remain faithful in view of the imminent return of the Lord Jesus Christ. So yun yung major division ng 1 Thessalonians. But did you notice, Pastor Erwin, yung pagiging tapat sa Panginoon ay nakatali sa katotohanan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yan. Siguro ngayon yun ang gusto nating iwan muna sa ating mga manonood. Ano nga ba ang application ngayon ng second coming sa atin, sa buhay natin ngayon? Maging tapat ka sa ating Panginoon. Yung sa iyong paglakad dito, habang lumalakad ka bilang Kristiyano ay maging tapat tayo sapagkat totoo ang second coming. Babalik ang ating Panginoon at siguro dyan mapag-uusapan natin. Kaakibat naman dyan ay merong mga rewards para sa mga mananampalataya na kung ikaw magtatapat sa Kanya bilang paglakad, bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Ang ganda nung nabigyang diin mo, Pastor, na ang katapatan ay nakabatay sa tamang pagkakaintindi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi right belief, right behavior. Tamang pananampalataya, tamang pamumuhay. At yun ang ating layunin. Hindi naman ho natin nais na makipagtalo dun sa pastor at doon sa kanyang mga tagasunod. Subalit kami po'y nabahala sapagkat ang amin po narinig ay sa amin pong pagtingin ay salungat sa essential na ang Panginoon ay darating ng personal, bodily, visible. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa ating pong episode ng dito po patungkol sa 1 Thessalonians, patungkol po sa second coming. At muli, inaanyaya namin kayo na sa susunod na linggo ay sumama pa rin po kayo sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral po ng katotohanan ito. Ito po ang inyong Pastor Eric Cortez na nagpapaalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ito naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi sa inyo, be intentional in studying the Word of God and be intimate with the God of the Word.